kaya siya specific kasi yun ang inaakusa. Pulburon nga po yung pauso ni Maudigs. Kaya nga po si Inday nagregalo ng pulburon po sa mga mag-aral. At saka si Maudigs po nagpa-picture na niregaluhan ni Bongo yata yon ng pulburon bilang pasaring sa ating Pangulo. O diba? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Paano yan? Mga marites na vloggers, mga DDS vloggers na fake news peddlers, basag na basag yung claim ninyo tungkol sa issue ninyo laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos na nagpupulburon kasi lumabas sa Senate hearing ni Bato, negative man po, legit yung yung drug test. So, di iyakan na kayo. Yan kasi, masyado kayong nagmamarunong. Talo pa ninyo yung mga doktor ng St. Luke's. Pahiya kayo ngayon. Lumalabas talagang chismis lang po. Puro lang paninira. Yung mga lumalabas sa issue ng pulburon po, puro paninira. Negative. Question mga kababayan, pati yung 2 minutes lang daw. Irregular niya. Lalo na si Marites Lica na masyadong assuming. Kini-question po kasi 2 minutes lang niya. Wala man niyang ganyan. Mas marunong pa kayo sa mga eksperto, sa mga doktor. Sabi ko nga mga kababayan, ang dali-daling i-check kung legit, i-google lang. Ginugol natin. Pwede na gawin in 2 minutes ang drug test mga kababayan. Lumalabas, less than 2 minutes nga yung sinasabi dito ng doktor mga kababayan na nag-testify kay Senator Bato. Talaga niya, Mr. Maravillas, basag na basag yung paninira. Yung in aid of destabilization po, hindi umobra. Pahiya silang lahat mga kababayan. Kaya sabi nga natin, yung mga nag-iisip na magagamit nila itong investigation para ma-pressure yung ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign o kung hindi kaya, gatungang yung people power. Grabing frustration ngayon. O yan po mga kababayan. No? Marcos 2021 negative drug test result brought up in Senate. PDEA leaks hearing. Negative po sa cocaine. Tapos kini-question naman po ni Bato kung bakit daw cocaine lang. Di ba niya drug test lang at hindi man dapat specific kung sa cocaine. Gusto na naman pong hanapan ng butas. Yung pinapalagana po na chismis at paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Cocaine yung ginagamit, sinisinghot nga kasi ang cocaine po, pulburon. Di ba yun ang inaakusa sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Di specific yung hiningi ng ating Pangulo nung kandidato pa lang siya sa pagka-presidente. Pagkatapos, kini-question na naman kung bakit daw specific. Imanlinaw po na yun ang inaakusa sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya pulboronic nga po ang akusasyon. Ngayon, hinahanapan na naman po ng butas. Ito yung balita ngayon mga kababayan. Sabi dyan sa report ng Philippine Star, representatives of the hospital that administered the drug test of then presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. in 2021 assured senators there was nothing irregular with how the test which produced negative result was conducted. Kasi ito po yung binibigyan ng Malaysia na malamang niya, sinalamang ka. Saan ka man niya nakakita in just 2 minutes? May result na. Yon ang pinangangalanda ka ni Marites Lica.
At saka yung iba pang mga DDS fake news peddlers na mga vloggers. O ngayon, basag na basag yung inyong yung inyong paninira. So sabi diyan, two representatives from St. Luke's Medical Center, Global City, told a Senate hearing kahapon that Marcos did test negative for cocaine, that there was nothing unusual anya with a 3 minutes it took to see the results after the test was administered. Actually, less than 3 minutes siya. 2 minutes and 54 seconds lang. Pero in less than 2 minutes nga po daw, alam na, pag negative, ang dali-dali po. Parang yung pregnancy test, mga kababayan, na may lumalabas na linya. So sabi dyan, the Senate Dangerous Drugs and Public Order Committee is currently leading a probe in supposed documents by the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA linking Marcos to illegal drug use. Senate panel chair Senator Ronald De La Rosa said that he stands by the legitimacy of the documents in question, even as the PDEA itself has denied its authenticity. Cecilia Lim, head of the SLMC Drug Testing Laboratory, said that Marcos drug test results came out in 2 minutes and 54 seconds, which is within the maximum waiting time of 5 minutes. Ano kayo ngayon? Iyakan na kayo ngayon. Ano yung issue ninyo? Sabihin ninyo, binayaran. Siyempre, ang drug testing po, binabayaran yan. Tama? Magpa-drug test nga kayo ng libre. Kasi laging ini-insist nila na in public daw. Doon daw sa, sa Luneta Park. Oto-oto. Sinong papatol sa mga hamon ninyong parang inuuto-uto na ninyo yung ating Pangulo? Hindi man po uto-uto na tulad ninyo. Sabi dyan, meanwhile, Jeresa Reyes, the drug analyst of the SLMC who signed the drug test report, said that the drug test kit niya produced a line that showed Marcos tested negative for cocaine. O ano kayo ngayon? Negative po. Very specific. Ngayon, ang kini-question ni Bato, kasi, siyempre, paya sila. Naghihintay ng positive result yung kanyang amo. At saka yung nagsulsul sa kanya, si Marites Lica. Na inaway niya kasi inakusa na siya na binayaran sa ni Lisa Marcos. Doon pa rin si Bato. Kasi sabi niya, mamaya ipakita ko sa inyo yung recorded na Senate hearing. Bakit daw specific? Buti ngang specific. Kasi pag hindi po specific, sasabihin, kaduda naman na niya, dapat niya cocaine. Kasi yung inaakusa, kaya nga ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung pa-drug test niya, specific, kasi siya inaakyos ng paggagamit ng pagsisinghot ng pulburon, cocaine. Nga po yung dating Comelec Commissioner. Sino nga yung matandang babaeng yon? Ang kalimutan ko, yung ngumingiwi-ngiwi. Isulat na lang po ninyo dyan. Nakalimutan ko yung pangalan nun, na para ng abnormal, kasama yung mga pari, ngiwi-ngiwi po in public, recorded, para insultuhin yung ating Pangulong Bongbong Marcos during the campaign. Kasi nga, ang inaakusa nila, cocaine, yung ginagamit. So sabi rito, as for the analysis in line appeared, in our drug test kit, there's a control line and a line for the drug analyte. In the result niya, a line indeed appeared indicating negative. Sabi po ni Reyes, wala talaga niya. Negative.
Asked by senators to clarify whether Marcos tested negative for all drugs, sabi po ni Fernandez, that Marcos only requested niya to be tested for cocaine. This made Senator Escudero comment that drug test should test for all substances niya, not just for cocaine, but also shabu and marijuana, which he said were poor man's drugs. That reveals niya loophole insofar as drug testing is concerned, sabi po ni Escudero, adding that he will ask the Dangerous Drugs Board to come up with guidelines related to the matter. Sabi nga natin, kaya siya specific kasi yun ang inaakusa. Pulburon nga po yung pauso ni Maudigs. Kaya nga po si Inday nagregalo ng pulburon po sa mga mag-aaral. At saka si Maudigs po nagpa-picture na niregaluhan ni Bungo yata yon ng pulburon bilang pasaring sa ating Pangulo. O diba? Ngayon pahiya sila mga kababayan. Ito siya mga kababayan, parinig ko sa inyo ang Senate investigation, testimony ng doktor ng St. Luke's. So head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. Dr. Cecilia Fernandez So Lim. in 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na mawawala yun, negative na kayo. Pero yung naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get, 40 to 50 seconds, may resulta na po. You see? 40 to 50 seconds, may resulta na? So yung doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable. Basag na basag po si Marites Lica. Yes, sir. Okay. Pili niyo ba lumabas, doktora? Di ba? Good morning po. Please identify yourself. I'm Jereza Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. So as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Di ba? Yes. Alright. Basag sila lahat? Will that satisfy? Mr. Chairman. Yes, Mr. Chairman. go ahead, Senator Escudero. Permission of Senator Jinggoy. On this point, Dr. Fernandez, and to Ms. Reyes, yung 2 minutes and 54, 57? 54. Ito yung oras na lumipas mula nung inilagay yung sample dun sa makina hanggang lumabas yung resulta. Tama po ba? Sir, hindi po makina. Ito po ay drug test kit para pong pregnancy test kit or So, parang para yung ginagawa na? COVID. Hindi naman po. Ida-drop mo lang yung urine sa one end, tapos hihintayin mo na lang siya. So, wala po makina. hindi ito yung kabuuang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang. Yung transaction time po is the specimen collection. So pag abot po nung sample, tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng, Wala pong rule ng DOH. hindi pwedeng mas mabilis kesa, ano yung 5 minutong binabangit niyo po kanina? Yung kit po na ginagamit namin, hanggang 5 minutes po pwede niyong basahin. You see? Well, I remember from then Executive Secretary, no, he was not yet Executive Secretary at that time, he was about to be, Vic Rodriguez. Sabi niya, tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay Yung test po na ginawa ninyo, cocaine lang po ang pinagawa. cocaine lang po ang pinagawa. Opo, Hindi po kasama ang iba. hindi po. Yung resultang yun po ba isinapubliko? Ano ba? I saw it on GMA, read it on in the papers. The results of the drug test. This one. If I may Galing answer, po sa amin? Senator Cheese, this was widely publicized in 2021, if I may recall, if my memory serves me right. So it was publicized, ma'am.
It didn't come from St. Luke's. It We came do not from know. the person tested. So, Mr. Senator Chis, yung drug test na ito na pinag-uto, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Yung ba ibig mong sabihin? Yes. Opo. Yan yun? Opo. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po nga yung ano? hiningi niya Hiningi ni? nung pasyente. Si Marcos po. Yun ang duda kasi po, nagagamit ng cocaine. Na Senator Marcos. Mabuti nga Yun ang gusto specific niyang, siya. Hingi cocaine. Yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues dun sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa shabu. Iba rin Opo. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Okay. Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Huwag niya ba nagtatanong na i-test niyo ako sa cocaine? I-test niyo ako sa shabu? I-test niyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento na baho. Umuusok na naman si Bato. Ang ginagawa natin, hindi naman kami nagre-request sa inyo ng i-test niyo ako sa cocaine. Bigo I-test kasi niyo ako siya. sa shabu o sa marijuana. Hindi pupunta ako sa inyo. Please, drug test. Oh, negative. Salamat. Dahil ko ito sa in-applyan ko ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Yun nga yung ano inaako sa pulburon. Kaya specific yung pagpatest ng ating Pangulo. Ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun. Tapos may problema na naman. Mr. Chairman. Okay, Mr. Chairman. thank you. Go ahead, Senator Chis. Since you're PNP chief and we have a lot of police officers here, pag nag-a-apply ako para sa LTAP o permit to carry, required po ako mag-drug test. Di po ba? Yung drug test po na nire-require ninyo, yung po ba ay para sa lahat din ng uri ng droga? O hindi po? Sino po pwedeng sumagot? Thank you, Your Honor, and good morning to our honorable senators. Yung requirement for drug test, these are one of the required requirements for people applying for driver's license, permit to carry firearms, yung ating license to own and possess firearms. Meron din po random testing for secondary and collegiate level student. Random testing. At tinatanong ko po yung nag-a-apply para sa permit to carry firearms? Yes, kailangan po yan. Kailangan po na Lahat po ba ng droga tinetest? shabu and marijuana po ang Edi pag nagko-cocaine ako, apply ako ng lisensya, pwede? maring makalusot po kasi po yun po yung yun po yung To emphasize to the chairman's point, See that? So, for license to carry firearm outside of residence, ang tinetest lang po ng PNP ay shabu at marijuana? yan po yung predominant. Yes or no, sir? Meaning, apparently there are different tests. Yes or no, sir? Recording in Yes, Your progress. Honor. Number 2, drug test for driver's license. Ano lang po yung tinetest? Ganun din po. Your shabu Honor, lang. shabu and marijuana, for marijuana. And marijuana. So yan po yung nire-require ng gobyerno sa mga pagkakataong nire-test? So, mas specific po yung test sa ating Pangulo kasi yung akusasyon sa kanya, cocaine. And marijuana being Tama the pa? predominant drugs na ginagamit natin. Yan Kaya nga yung tawag po, pulburon, at yung mga pang-insulto po nung Comelec official dati, ginagamit po Coca-Cola to symbolize cocaine po. O ngayon, may problema na naman sila. Naghanap na naman po ng issue. Talagang mga taong ito po. yung marami na tayong reagents. Sir, saan po nakasulat yan? Nasa buwan marijuana lang ang test natin? Wala naman po, pero yan po yung practice na ginagamit natin. No, on the part of PIDEA and especially on the part of the Dangerous Drugs Board, you are the
especially the DDB, which is policy making, I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at shabu? Meron pong dalawang test na ginagawa yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isa subject for confirmatory at Sir, dito po malalaman. Sir, I agree, sir, but my question is, where is it written na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs? Saan po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganung policy. Yan lang po yung ginagawa. Siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent. Pero yun nga po, doon sa secondary testing po, doon sa confirmatory testing, dito po malalaman kung anong drug detect doon sa initial screening. Perhaps this is another gap the good chairman and the committee can look into, Mr. Chairman. Why is it that it's only the tests for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug, while cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing, pinapaboran yung mayaman kumpara sa mahirap. Di ba dapat kung nagte-test tayo, gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na. But the point I'm driving at, Mr. Chairman, is kung ang gobyerno namimili ng kung anong droga ang itetest, lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung anong babayaran niya. And I remember that time, I think this test was done in November, and issues were being raised with then candidate Bongbong Marcos that these issues were raised against him. That allegedly he was a cocaine user, and that's why at that time they conducted these tests. Sir, in light of the political perhaps tama, at that time, specific yung test the pa issues being raised against him, kasi although cocaine yung inaakusa sa there is no ating legal Pangulo requirement for a candidate nung to do a candidate drug pa lang test. siya. That at some point in time in our history to require a drug test, but the Supreme Court unfortunately struck it down as an additional requirement for elective office, which is not allowed You see? under the Constitution. Unfortunately, sana nga ni-require yun, pero hindi. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwede. Applying under a less Hindi stricter ka tinaburan standard ng so far as Supreme running Court? for public offices. Hindi So that kailangan. answers to the query. And that reveals a loophole too in drug testing rules of the Pero Philippine ginawa National pa rin Police, ng the ating PDEA, Pangulong and the DDB is Bongbong. concerned. Thank you, Senator Chis. So I presume that as a result of this inquiry in aid of legislation, this committee will propose a measure requiring all candidates to undergo drug test before they will be. I know. It's bawal according to the Constitution. So, pag mag-propose tayo, Kontra si automatically, Chis Escudero. hindi yan makakalusot because that's unconstitutional. Unconstitutional? Very good straight because people are listening to us right now. Sabi ni Bato, kailangan daw ng ang committee niya is in aid of legislation. So we're waiting for legislation na pwede niya ma-come up after this hearing. So kung mag-propose tayo ng ganong legislation requiring candidates to undergo drug test, sigurado according to Senator Chis Escudero, that's unconstitutional. So hindi talaga makalusot yan dito. So please, you are listening right now. Yan po ang explanation. But nothing prevents the chair and the committee from instructing the DDB from coming up with relevant policy as it is its job under the law. Yes. So far as the type of tests to be conducted whenever drug testing is required, as the case may be for the issuance of a driver's license or for the issuance of a permit to carry a firearm outside of residence or any other circumstance the executive branch may necessitate. Thank you. But yung random drug test, nag-random drug test tayo sa Senado. I'm also curious. Recording in progress. Test sa random drug test. Baka naman pili lang din. So again, I urge the DDB, come up with policy guidelines with respect to these things. Required and random drug test. Alam mo yung droga i-test natin. Alam mo yung random drug test, Mr. Chair, Senator Chis Escudero, lalo na sa PNP, nung panahon na bata pa kami,
ang random drug test, mahal yan kasi. Noong panahon, magastos talaga yan. Magpa-drug test ka ng maraming tao. Ang ginagawa ng mga commander namin, pinipili lang yun. Random ko pero pinipili yung mga mukhang adik na pulis. Ikaw. Mag-drug test ka. Totoo ba? Just to, para hindi masayang ang resources ng gobyerno, talaga pinipili yung mga balitaan na gumagamit ng droga na pulis. Ikaw, drug test ka. Random ito, Random, purposive sampling pala yun. Hindi pala random sampling. Purposive sampling. Ikaw kasi alam ko gumagamit ka. But going back to St. Luke's. So St. Luke's, it's very clear here sa drug test report na ginawa nila to Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Nakalagay dito ang pangalan. The result is drug metabolite is cocaine. So it's correct na cocaine talaga. So cocaine yung pinapatest niya. Yes, po. Mo ang Cleared po. nag-blunder na cocaine. Ano kayo ngayon? So result Yun ang negative. Yun ang specific na accusation sa ating Pangulong Bongbong Sabi niyo, na gumagamit ng cocaine. Kaya. So ito yung specific na test. So that's it. Tapos Thank may you for reklamo your pa kayo. Hindi ito imposible, Posible talaga. Yes po. Thank you for that. O, clean. Senator Jinggoy? Maybe we can excuse the doctors from St. Luke's already. Basag na basag mga kababayan yung mga nag-aakusa. Nilatan niyo, Mr. Maravillas. Yan ang dapat po na magsailalim sa drug test. So, malinaw na mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po bangag. Malamang sila, mga kababayan, pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi bangag. Cleared ng ating drug testing na ginawa ng St. Luke's mismo. Pinatunayan ng doktor. At walang problema. Walang irregular sa 2 minutes and 54 seconds na paglabas ng result. Walang anomalya. Hindi dinoktor po. Naintindihan na ninyo, mga fake news peddlers. Puro kayo panira Baseless yung mga akusasyon ninyo. Kasi ang gusto ninyong mangyari, matanggal ang ating Pangulo para iupo si Inday. 4 years pa kayo na maglalaway. 4 years pa kayong ma-stress. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.